Bumaril ang sundalo sa butas ng siraang pader habang sumabog sa alikabok at pira-pirasong semento ang kwarto. Nanginginig ang kamay niya habang nilalagay ang bagong magasin sa rifle. Bumabagsak ang mga kasamahan niya dahil sa bala at shrapnel ng mga Nazi. Bawat pulgada ng kalsada sa ibaba ay pinaglalabanan ng mga tangke na pilit durugin ang makinang pamatay. Ilang milya lang ang layo, si Adolf Hitler ay nasa Führer Bunker, ligtas sa kaguluhan sa itaas, naghihintay ng hukbong magliligtas sa kanya. Natapos ang Nazi Germany noong Abril 16, 1945 nang pasukin ng mahigit 2.5 milyong sundalo ng hukbong Sobyet ang Berlin. Sa pampang ng ilog, naghintay sila upang lusubin ang Reich. Sa gitna ng maraming tao ay naroon si Sersyento Ivan Petrovich. Nakaupo siya sa basang damuhan sa silangang pampang ng Oder, na papaligiran ng bigat na katahimikan. Sinuri niya ang kanyang tambol ng bala sa ikatlong pagkakataon. Hinaplos ng hinlalaki ang malamig na mga balang tanso. Pinipilit ang sarili na manatiling blanko ang isipan. Kasama ng mga Sobyet ang 200,000 sundalong Polako gaya ni Pribado Wojciech Nowak na lumaban mula silangan. Biglang bumukas ang langit eksaktong 3:00 ng umaga. Sumiko ang signal flare at mahigit 40,000 baril mortar at rocket launcher ang sabay-sabay na nagpaputok. Nakabibingi ang ingay, isang malakas na alon na tumama sa bawat lalaki sa panig ng Aleman. Ang Silo Heights, hanay ng matatarik na burol na huling depensa bago ang Berlin, ay agad naging malaking apoy at gumugulong na lupa. Sa unang 20 minuto, mahigit 1 milyong bala ang tumama sa posisyon ng Aleman. Itinutok ng mga komandante ng Soviet ang 140 malalaking searchlight na panlaban sa eroplano direkta sa mga linya ng Aleman. Plano sanang bulagin ang mga kanyonero ng kalaban gamit ang liwanag, pero agad pumalpak nang sumugod si Ivan at libo-libong tropa. Makapal ang usok mula sa pambobomba kaya hindi makalusot ang liwanag. Dahil dito, lumitaw ang mga anino ng tropang Soviet at naging libingan ang Silo Heights na nahukay ng mga Aleman. Dahil inaasahan ang pag-atake, agad nagputukan ang mga machine gun mula sa mga bunker na nakaligtas sa pambobomba. Nakita ni Ivan na sumabog ang mga T-34 tank at lumipad ang mga tore dahil sa 88 flat gun. Nakita niyang naglaho ang mga tao sa pulang hamog sa hilaga. Sumugod sina Wojciech at ang unang hukbong Polish sa kabisera ng Aleman. Tumawid sila sa ilog sa gitna ng matinding putok ng mortar at sumabog ang kanilang mga pontoon bridge. Sa kabila ng lahat, nakatawid sila at sinalakay ang posisyon ng Aleman para sa mga Polako. Ang bawat hakbang papunta sa Berlin ay papalapit sa katarungan. Noong Abril 19 nabasag ang linya nang maipit ang ika-9 na hukbong Aleman sa kagubatan ng Halbe. Ika-20 ng Abril, ika-56 na kaarawan ni Adolf Hitler. Sa bunker, tensyonado ang atmosfera. Ang gusali ay parang labirinto ng maliliit na konkretong silid sa ilalim ng Reich Chancellery at mga hardin nito. Lumabas si Hitler para sa huling pampublikong pagpapakita, umakyat sa konkretong hagdan at lumabas papunta sa hardin ng Chancellery. Ang dating maayos na hardin ay puno na ng hukay, sirang estatwa at baluktot na puno dahil sa pambobomba ng mga alyado. Nag-aabang ang mga batang Hitler Youth sa wasak na hardin para tumanggap ng Iron Cross mula sa nanginginig na kamay ng Führer. Ang mga batang ito ang mga tagapagtanggol ng Reich. Patunay na ang makapangyarihang Wehrmacht ay halos wala nang natira. Naglakad si Hitler na nakaabong overcoat at nakataas ang kwelyo. Kinurot niya ang kanilang pisngi at tinapik ang balikat nila. Tinangka niyang magmukhang matatag na pinuno tulad sa newsreel, pero nahuli pa rin ng kamera ang totoong nangyari. Isa na siyang wasak na tao na naglalakad na nakayuko, hinihila ang kanyang kaliwang paa sa likuran niya. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig ng matindi kaya kailangan niyang itago ito sa likod ng kanyang likod o hawakan ito ng mahigpit gamit ang kabilang kamay para maitago ang panginginig. Mahinang sinabi niya sa mga lalaki na mananatiling Aleman ang Berlin at sinabi niya sa kanila na sila ang kinabukasan. Habang lumingon siya at bumaba ng hagdan, bumagsak ang unang kanyon ng artilerya ng Soviet sa sentro ng lungsod. Ito ang regalo ng Red Army sa kaarawan ng Führer. Sumabog ang Tiergarten, ang malaking parke sa sentro ng lungsod, sa lupa at nagkabasag-basag ang mga kahoy. Sa bunker, nagtipon sina Goebbels, Himmler at Göring, mga opisyal ng Nazi, ngunit mabigat ang tensyon. Nakaupo si Hitler, hindi halos kumakain, malayo ang tingin, habang nagkwento tungkol sa hukbo ni Wenck at kontra-atake ni Steiner. Inilarawan niya ang mga unit militar bilang bagong makapangyarihang legion na handang itaboy ang mga Soviet at ibalik ang mga hangganan. Tumingin na lang sa kanilang mga bota sina General Krebs at ang iba pa, hinayaan ang mga hindi komportabling katahimikan na pumuno sa pagitan ng mga pagdadaldal. Alam nila ang totoo. Wala nang tao si Steiner at si Wenck ay lumalaban para manatili ang depensa.
Noong Abril 22, napilitan ng tanggapin ang mapait na realidad. Si Ivan at ang unit niya ay lumalaban na sa mga suburb ng lungsod, sa mga pabrika, tram station at apartment blocks. Magulo at walang organisasyon ang laban kaya mas naging mapanganib. Hindi sila kalaban ng mga bihasang sundalo kundi Volkssturm, matatandang lalaki na may lumang baril at pistola at mga babaeng may granada. Bawat bintana banta, bawat silong posibleng taguan ng umaambus. Agad na unawaan ni Ivan na delikado ang mga kalsada kaya nagbago ng taktika ang mga Soviet at iniwasan ang labanan doon. Gumagalaw sila sa loob ng gusali, nagpapasabog ng butas sa pader at lumilipat sa sala, kusina at kwarto. Natagpuan ni Ivan ang sarili niyang nakikipaglaban sa isang hapagkainan kung saan ang pagkain ng pamilya ay kalahating kain pa sa mesa. Nagkadurog-durog ang tahanan dahil sa granada at bayoneta sa bunker kaya lumala ang sitwasyon. Matagal nang sabik maghintay si Hitler ng balita sa pag-atake ni General Steiner, umaasang maililigtas ang Berlin. Ipinusta niya ang lahat dito, ipinagpaliban ang mga utos ng paglikas at tumangging payagan umatras ang ikasyam na hukbo. Pagkatapos, dumating ang ulat. Si General Krebs ang may hindi kanais-nais na tungkulin na ihatid ang balita na hindi itinuloy ni Steiner ang pag-atake. Wala siyang sapat na tropa, gasolina o bala. Tahimik ang silid, parang vacuum na sinipsip ang hangin hanggang sa biglang sumabog ang lahat. Hindi lang nagalit si Hitler, nagwala siya. Pinukpok niya ang kanyang kamao sa mabigat na lamesang kahoy. Nagkalat ang mga lapis at mapa. Sumigaw siya na pinagtaksilan siya at tinawag na duwag, traidor at bigo ang kanyang mga general. Naputol ang kanyang boses. Mula sa nakakatakot na sigaw ay naging kaawa-awang paghikbi. Habang nagbubunganga siya tungkol sa kung paano siya binigo ng mga Aleman at kung paano siya niloko ng hukbo, talo na ang digmaan. Napatigil ang mga tauhan sa silid at di makatingin sa kanya habang narinig ni na Traudel, Junge at iba pang sekretarya sa labas ang bawat salita. Sa likod ng manipis na kahoy, siya ay naupo sa upuan, mukhang maliit, talunan at matanda. Sinabi niya na pwedeng umalis ang gustong umalis, pero mananatili siya sa Berlin at haharapin ang kapalaran sa guho ng kabisera. Nagsimula ang paglikas ng magsitakas ang mga daga mula sa lumulubog na barko. Nag-empake ang mga opisyal, isinakay ang ninakaw na yaman at dokumento sa sasakyan at nagmadaling tumungo sa paliparan. Ngunit sa ilalim ng bunker, may naiwan pang kakaiba at madilim na pamilya. Inilipat ni Joseph Goebbels, ministro ng propaganda, ang kanyang asawa at 6 na anak sa bunker. Naglaro ang mga bata sa pasilyo, umaalingaw-ngaw ang halakhak nila sa malamig na pader. Yunggib ang tawag nila sa bunker. At naglaro sila ng mga laro kasama ang mga gwardya. Wala silang kamalay-malay na ang lalaking tinatawag nilang Tito Adolf ay pinaplano na ang katapusan ng lahat. Sa puntong ito, naging dagat ng bato at bakal ang Berlin at kailangang agawin ng mga Sobyet at Polako ang lungsod, gusali at kwarto kada isa. Ang unit ni Ivan ay sumusugod papunta sa S-Bahn Ring, ang nakataas na linya ng tren ng mga pasahero na bumubuo ng depensibong bilog sa paligid ng loob ng lungsod. Ginawang kuta ng mga Aleman ang mga istasyon ng tren, binasag ang mga bintana at naglagay ng machine gun sa ticket counter. Nagbigay senyas si Ivan sa squad na suriin ang mga sulok habang sinalakay nila ang department store malapit sa Alexanderplatz. Parang panaginip ang loob. Ang mga natumbang manikin sa pagsabog ay mistulang bangkay sa dilim. Baluktot ang kanilang plastik na braso at paa. Biglang putok ng machine gun sa escalator ang sumira sa mga glass display case. Sumubsob si Ivan sa likod ng cosmetic counter, naghahanap ng masisilungan. Nakipaglaban sila sa seksyon ng panloob at gamit sa kusina. Gumamit sila ng flamethrower para linisin ang mga itaas na palapag. Ang bugso ng likidong apoy ay nagliwanag sa dilim. At ang init ay kayang magdulot ng paltos kahit sa kabilang dulo ng kwarto. Nakikipaglaban mula sa hilaga, si Wojciech at ang mga tropang Polish ay sumusugod papunta sa Tiergarten. Kaharap ang mga natitirang SS Tank Division. Ang mga King Tiger tank ay nakaparada sa mga eskinita, ginagamit ang makikitid na kalye bilang mga lugar ng pananambang. Walang mabibigat na tangke ang division ni Wojciech kaya gumamit sila ng taktika sa panghuli ng tangke. Aakyat sila sa hagdan ng sirang apartment, lalabas sa balkonahe at ihuhulog ang anti-tank granada sa manipis na itaas ng mga Tiger. Nakakatakot ang trabahong iyon. Isang maling galaw o segundong pag-aatubili ay maaaring ikamatay. Pero para kay Wojciech, sulit ito. Nang itaas ang bandila ng Poland sa mga gusaling nasakop sa lungsod, nawala ng kuryente at tubig, nasira ng bomba ang infrastruktura at tubo, at kaunti ang pagkain. Nagmadaling lumalabas ang mga desperadong babae tuwing humihinto ang pambobomba para kumuha ng karne sa patay na kabayo, nilalagay sa panganib ang buhay sa mga sniper upang mapakain ang pamilya. Noong Abril 28, tuluyang isinara ang Führer bunker sa mundo maliban sa mahinang koneksyon sa radyo na puno ng static.
Naglalakad-lakad si Hitler sa mga pasilyo, mabigat ang mga hakbang, naghihintay ng isang himala na hindi naman darating. Maingat na lumapit ang isang aide, inabot sa kanya ang isang piraso ng papel. Isa itong ulat mula sa Reuters. Si Heinrich Himmler, SS pinuno at arkitekto ng Estadong Takot ay sinusubukang makipagsundo ng pagsuko sa mga kanluraning kaalyado. Sinusubukan niyang iligtas ang sarili, iniaalok na isuko ang Alemanya sa Amerikano at Briton. Napahinto si Hitler at namutla. Sinubukan ni Göring kunin ang kapangyarihan, ngunit si Himmler ay inaasahang totoong naniniwala. Kung traidor si Himmler na mapagkakatiwalaan, lahat ba'y laban sa kanya? Ibinaling ni Hitler ang kanyang mga mata kay Hermann Fegelein, kinatawan ni Himmler sa bunker at bayaw ni Eva Braun. Tinangkang tumakas ni Fegelein na nakasibilyan at may dalang bag ng pera at alahas, pero nahuli siya. Inutusan ni Hitler na dalhin si Tegelin sa hardin ng Chancellery at itapat sa pader. Isang gangster na pagbitay ito, gawa ng karahasan ng lalaking nawalan ng kontrol sa kanyang imperyo. Di halos marinig ang putok ng baril dahil sa artilyeriya, ngunit nagtanim ng pagdududa kay Hitler ang pagtataksil. Nagbigay si Himmler ng cyanide capsules para sa huling sandali, ngunit ngayon ay duda siya kung tunay ang lason. Panlilin lang ba ito? Ginawa ba itong pampatulog para malasing siya, mahuli buhay at ikulong sa Moscow? Kailangan niyang malaman kaya kailangan niya ng paksa. Tiningnan niya si Blondie, ang mahal niyang German Shepherd. Ang aso ay isa sa ilang nilalang na tila tunay niyang pinapahalagahan. Ibinigay niya ang utos sa tagapangalaga ng aso niya, si Fritz Torno. Hindi makayanang manood, umalis si Hitler sa silid. Ilang sandali lang, nagkumbulsyon si Blondie at namatay sa sahig ng banyo. Masaya si Hitler na totoo ang lason at ligtas silang makalabas. Tinitigan niya ang hayop na tapat sa kanya. Walang galaw sa malamig na tiles. At umalis ng tahimik. Pero maya-maya'y napaiyak siya. Pagsapit ng Abril 29, naghahanda na ang mga Soviet na salakayin ang Reichstag. Pero para makarating doon, kailangan nilang tawirin ang Ilog Spree at kunin ang tulay ng Motka. Ang tulay na ito ay choke point. Matibay na harang na gawa sa bakal at bato. Binarikadahan ng mga Aleman gamit ang tram, tinik na kawad at pampasabog. Kasama ang unit ni Ivan sa unang alon. Gabi pero maliwanag ang langit dahil sa apoy ng mga nasusunog na gusali. Ang hangin ay puno ng hiyaw ng mga organo ni Stalin. Ang Katusha rocket. Sumugod sila sa tulay, ngunit naging masaker ito. Ang mga German na machine gun sa kabila ay nagpaulan ng bala sa tulay at ang mga lalaki ay nagbagsakan. Nahulog sa malamig na tubig ng Spree. Sa ibaba, si Ivan ay gumapang sa ibabaw ng wasak na tram. Ang mga bala ay nagliliparan at tumatama sa bakal na ilang pulgada lang mula sa kanyang mukha at pinaputok niya ang kanyang submachine gun hanggang sa mamula sa init ang baril. Dahan-dahan silang tumawid at nagtayo ng bridgehead sa kabila na nagdala sa kanila sa diplomatic quarter. Sunod nilang target ang Ministry of Interior. Malawak na kilala bilang bahay ni Himmler. Isa itong napakalaking gusali ng gobyerno na puno ng mga opisina at pasilyo. Matindi ang labanan para sa Ministry of Interior. Naglalaban ang Soviet at SS sa bawat silid, naghahagis ng granada at nagpapaputok pataas. Natagpuan ni Ivan ang sarili niya sa isang marangyang opisina na papalibutan ng mga legal na libro ang mga dingding, kung saan isang opisyal ng SS ang sumugod sa kanya gamit ang kutsilyo. Wala nang oras si Ivan para mag-reload, kaya inihampas niya ang mabigat na kahoy na balangkas ng kanyang baril, tumama ito sa panga ng lalaki. Nagpagulong-gulong sila sa sahig, dumadaan sa basag na salamin at natapong tinta hanggang sa nagawa ni Ivan na bunutin ang kanyang kutsilyo. Tinangkang kamutin ng SS na opisyal ang mukha ni Ivan sa takot, pero nabigo. Ibinagsak ni Ivan ang kutsilyo na may nakakakilabot na tunog. Mabilis itong natapos. Humiga siya sa sahig, hingal na hingal, at saka dumating ang utos na umakyat at siguraduhin ang bubong. Habang si Ivan ay nilalabanan ang kamatayan sa Interior Ministry, may kakaibang nangyayari sa bunker na malapit sa mga Soviet, na wala pang 1 milya ang layo. May mga putok ng baril at pagsabog na yumanig sa pader mula sa labas. Nagdesisyon si Hitler na ayusin ang kanyang mga gawain at idikta ang huling habilin at testamento kay Traudel Junge, ang kanyang sekretarya. Sa conference room, bumabagsak ang alikabok sa kisame tuwing may sumasabog na bala. Nagalit siya sa huli. Hindi niya inako ang responsibilidad o inamin ang pagkakamali. Sinisi niya ang mga Hudyo, ang mga general, at ang mga Aleman dahil hindi raw sila sapat na malakas para suportahan ang kanyang pananaw. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ng mga tauhan. Nagpasya siyang magpakasal. Matagal nang kasama ni Eva Braun siya, laging nasa anino bilang lihim na kasintahan na inilihim sa publiko. Isang lokal na opisyal na si Walter Wagner, mababang ranggong konsehal, ay lumalaban sa Voxstrom malapit doon. Hinila siya palabas ng isang trinsera, litong-lito, balot ng alikabok at takot, at dinala sa bunker upang isagawa ang seremonya.
Sa maliit na silid ng mapa, magkasamang tumayo sina Hitler at Eva habang sina Goebbels at Bormann ay saksi. Nilagdaan nila ang sertipiko ng kasal. Sinimulan ni Eva isulat ang Eva Braun, pero binura ang B at ginawang Eva Hitler. Nagsalo-salo sila sa koridor ng bunker, uminom ng champagne at kumain ng sandwich. Ngunit walang ngumiti. Umaga ng Abril, 30 sumikat ang araw sa Reichstag habang may usok sa bubong at tinakpan ng ladrilyo ang mga bintana na parang kuta. Ito ang simbolikong puso ng Ikatlong Reich. Tinitingnan ito ni Ivan mula sa Ministry of the Interior gamit ang binoculars. Ito ang target nila. Ang dulo ng daan sa harap ng Reichstag, ang Königsplatz, ay lugar ng kamatayan, binaha ng naputol na tubo at puno ng nagkrus-krus na trintsera. Sa kanan ay ang Kroll Opera House na may mga sniper at sa likod nito ang malaking flak tower ng zoo. Ibinaba ang 100 at 28 may anti-aircraft canyon para paputukan ang mga sundalong Soviet. Nagpaputok ang artilerya ng Soviet gamit ang maraming kanyon. Tinarget ang gusali hanggang gumuho ang harapan dahil sa tama. Pagkatapos ay sumugod ang mga sundalo. Tumakbo si Ivan, lumulubog ang kanyang mga botas sa putik at ang mga tao sa paligid niya ay nagsipagbagsakan. Pinadapa ng mga bala mula sa flak tower, makapal ang hangin sa mga pira-pirasong bakal. Sumisid si Ivan sa kanal na puno ng tubig panlaban sa tangke at namula ang tubig sa paligid niya. Narating nila ang mga hagdan at pinasabog ang malalaking pinto gamit ang mga granada. Lumipat ang labanan sa loob, naging mabangis na labanan sa malapitan. Nag-away sila sa pasilyo, bulwagan at binahang basement. Makapal ang usok at malalakas ang sigaw ng mga lalaking naglalaban gamit kutsilyo, pala at kamay. Nagtago si Ivan sa likod ng marmol na estatwang walang ulo. May isang sundalong Aleman na lumitaw sa itaas ng balkonahe kaya't pinaputukan ito ni Ivan, nagpaputok ng walang patumangga. Nahulog ang Aleman at gumulong sa marmol na sahig. Umakyat naman sila sa bubong. Gabi ng Abril 30 nakaakyat sa tuktok ang grupong Soviet na tagapagmanman. Ang simboryo ay naging baluktot na bakal at salamin, bukas sa langit. Sa gitna ng putukan, gumapang sila sa gilid ng parapet. Doon, iniladlad nila ang pulang bandilang may martilyo at karit na pumapagaspas sa hangin habang nagbunyi ang mga sundalo sa ilalim ng mausok na langit. Iyon ang hudyat. Ang watawat na iwinagayway sa ibabaw ng Reichstag ay nangangahulugang tumigil na ang pagtibok ng puso ng Nazi Germany habang ang pulang bandila ay pumapagaspas sa hangin sa ibabaw ng Reichstag. Nag-iba ang atmosfera sa bunker noong hapon ng Abril 30. Umupo si Hitler para sa huling pagkain. Simpleng spaghetti na may tomato sauce. Kasama ang mga sekretarya, kalmado at tila walang pakialam. Alam niyang ilang blok na lang ang layo ng mga Ruso. At kapag nahuli siya, ilalagay siya sa isang hawla at ipaparada sa Moscow. Hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Tinapos niya ang kanyang pagkain at tinawag ang kanyang pinakamalalapit na tauhan sa pasilyo. Si Magda Goebbels. Namumula at namamaga ang mga mata. Dali-daling lumapit at lumuhod. Nagmamakaawa sa kanya sa huling pagkakataon na lisanin ang lungsod at subukang tumakas. Tiningnan siya ni Hitler gamit ang malamig at walang buhay na mga mata at dahan-dahang umiling. Naharap niya si Heinz Linge at Otto Gunscha at binigyan sila ng tiyak at pabulong na utos. Tungkol sa kung ano ang gagawin sa kanyang mga labi, ayaw niyang mag-iwan ng bakas na matutuklasan ni Stalin. Pagkatapos, tumalikod siya at si Eva Braun mula sa grupo at naglakad papunta sa mabigat na pintuang bakal ng kanyang pribadong silid-aralan. Marahang sumara ang mabigat na pinto. Sa likod, umikot ang kandado na bakal. Mayo 1 ay naging Mayo 2. Ang walang humpay na pambobomba na tumagal ng ilang linggo ay nagsimulang humina. Si Ivan Petrovich ay nakayuko sa likod ng guho malapit sa Brandenburg Gate, naghihintay ng utos na sumugod. Mahigpit niyang hawak ang rifle. Umaalingaw-ngaw ang tainga, naghihintay sa susunod na pambobomba na hindi na dumating. Isang tinig mula sa truck na may loudspeaker ang umalingaw-ngaw sa mga guho. Tinig ng Aleman na pagod at wasak. Ipinatigil agad ni General Weidling ang labanan. Tiningnan ni Ivan ang mga kasama niya. Sila ay marurumi, pagod na pagod, at tila walang laman. Hindi sila nagsigawan ng tuwa, dahan-dahan lang silang tumayo, nagmamasid sa paligid. Maingat. Ang mga Aleman na lumalaban ay nagsimulang lumabas mula sa mga silong sa mga lagusan ng subway. Hindi sila lumabas na nagpapaputok, lumabas lang sila na nakataas ang kanilang mga kamay. Ang mga sundalong Aleman, ang ilan sa kanila ay mga bata pa lang, ay itinapon ang kanilang mga rifle sa mga bunton sa kalsada. Nakatayo si Wojciech sa tabi ng unit niya, malapit sa Tiergarten at pinanood ang paglabas ng mga opisyal mula sa command post. May puting telang nakatali sa patpat na iwinawagayway sa taas nila. Natapos ang labanan, umakyat siya sa Victory Column, malaking monumento ng militar ng Alemanya na ngayon may mga pilat ng digmaan. Dala ni Wojciech ang watawat ng Poland, umakyat siya lampas sa mga butas ng bala at bronze na relief at itinali ang puti-pulang watawat sa tuktok ng rehas.
Tumingin siya sa wasak na kabisera, nakaramdam siya ng ginhawa, hindi tuwa. Ngunit may tanong pa ring gumugulo sa lahat. Iisa ang tanong ng mga sundalo, komandante, at buong mundo, nasaan si Hitler? Mabilis na kumalat ang chismis sa mga sundalo. May ilan na nagsabing tumakas siya papuntang South America sakay ng isang submarino, habang ang iba naman ay nagsabing namatay siya sa pakikipaglaban sa unahan. Hiniling ni Stalin ang kasagutan. Sumiksik ang mga opisyal ng intelihensya ng Soviet mula SMERSH sa mga nagdiriwang dahil wala silang interes sa pagsuko. Sa halip, nagmadali silang pumunta sa Reich Chancellery. Ang Chancellery ay isang wasak na gusali. Maingat dumaan ang mga tropang Soviet sa guho, lampas sa natumbang muebles at basag na chandelier hanggang makita nila ang pasukan sa ilalim ng kompleks. Habang bumababa sila sa bunker, makapal ang hangin, amoy diesel at may halong mas matamis, mas nakakasulasok ang amoy ng almendras. Dahan-dahang gumalaw ang mga sundalo, silid-silid, gamit ang mga flashlight na pumuputol sa dilim. Natuklasan nila ang mga nakakatakot na tagpo na nagsasalaysay ng huling desperadong oras sa silid ni Goebbels. Nakita nila ang bangkay ng mga bata, wala na ang magulang nila. Natagpuan sina Krebs at Bergdorf sa conference room, nakasubsob sa mesa, piniling magpakamatay kaysa mahuli. Parang libingan ang lugar, pero wala ang premyo. Walang laman ang silid-aralan at pribadong kwarto, may dugo sa sofa pero walang bangkay. Inusisa ng mga opisyal ng intelihensya ang ilang natirang buhay, ang mga mekaniko, ang mga gwardyang masyadong natakot para tumakas. Natakot na takot. Itinuro ng mga opisyal ang hardin. Mabilis silang umakyat sa hagdan at lumabas sa emergency exit ng Chancellery. Ang lupa ay nagulo ng mga putok ng kanyon, puno ng putik at mga hukay. Nagsimula silang maghanap, parang madilim na scavenger hunt sa ulan. At pagkatapos, malapit sa labasan ng bunker, sa loob ng isang hukay ng bala, napansin ng isang sundalo na may gumalaw sa lupa at may mga palatandaan ng sunog. Nasunog na lupa, mga piraso ng sunog na tela at amoy ng gasolina. Nagsimulang maghukay. Wasak ang Europa, dekada bago makabangon at magtatagal ang mga pilat sa mga henerasyon. Pero noong araw na yon, noong Mayo 1945, tumigil ang putukan, napalaya ang mga kampo, tapos na ang bangungot.